Good morning. Kaya Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, kami ay nandito papakumbaba sa iyo, O Diyos. Kami ay iyong ingapin, Panginoon, ng iyong pagmamahal.
Kung tayo man ay mga may hinaing sa ating Panginoon na nangangailangan ng kanyang pagkalinga sa atin. Sa ating puso, hilingin natin na ang Diyos ang siyang bumilos sa atin. Awitin natin, ang aming puso ay nilulunod sa puso ko'y nilulunod sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-ilan ating mo. Ikaw ay mamasdan at kaligayahan, sa'yo ay umisa ang puso ko. Ang puso ko'y nilulunod sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo,
sa inyo sa umaga po ito. Kayo po ang siyang maghalin sa aming pong buhay, sa aming pong puso, Panginoon. Panginoon, sa mga oras pong ito, patuloy po na inaasam namin ang presensya niyo. Patuloy po na gabayan niyo po kami, samahan sa mga oras po ito sa patuloy ng aming pagsamba, ng pakikinig ng inyong mga salita. Lord, salamat dahil naririto kami. Salamat sa pribilehiyo na ipinagkaloob po sa amin na paglingkuran po kayo, nasambahin po kayo sa lugar po ito. Kaya po, itinataas po namin ang inyong banal na pangalan, Panginoong Jesus. Binubulog namin sa inyo ang inyong gagamitin sa umaga po ito na tagapagsalita, ang aming pong ibigin Pastora, Spiritual Life. Kayo po ang siyang magpala, Panginoon, itaguloy po siya sa inyong malabay na pagpak. And anoint her, Lord, with your noble portion of anointing. Ang inyong pong mga salita na mahayag sa aming kalagitnaan, Panginoon, ay maging makapangyarihan sa buhay po namin. Maging pagpapala sa buhay ng bawat isa, magkaroon kami ng panibagong sigla, kalakasan, pag-asa na nagbubuhat po sa inyo, Panginoon. At umaasa po kami na kayo po ay mamungusap sa amin sa pamamagitan po ng inyong mga salita. O Diyos, hindi kami lalabas sa lugar po ito na hindi niyo po pinagpala. At ngayon pa lamang po ay pinagpala niyo na po kami. Ama, patuloy po na tinatas po namin kayo sa pangalan ni Jesus, ito po kami sa magdalangin. Amen. Yan, si Brother Edwin. Palakpakan nga po natin ng Diyos. Yan, sa mga bagong mukha at bagong pagsisilbi sa ating Panginoon. Amen. And I hope po na sa ating praise and worship ay na-bless po tayo. Iko-continue po natin ito sa ating next program po na Patotoong Portion po. So, alam ko po na this week ay maraming ginawa ang Panginoon sa ating buhay. Amen? Totoo po ba yun? Amen. Ayan, parang kakaunti po ang Amen. Amen? Amen. So, ayan, since sa program po natin ay nandito po yung mga umattend daw po sa ating gathering, sa ating leaders retreat. Kaya tinatawagan ko na po kung sino po ang anak ng Diyos na na-bless nga po sa ating retreat kahapon. Yan. So sino po ang magsasabi na napakabuti po ng Diyos sa kanyang buhay? Sa mga umattend po ng leaders retreat. Meron po ba? Meron po bang na-bless sa ating leaders retreat? Sino po ang magsasabing napakabuti ang Diyos? Okay lang. Yan, palakpakan po natin ang Diyos sa buhay ni Sister Aileen. Palakpak po para sa ating Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil napasama po ako sa Leaders Retreat. Kahit hindi pa po talaga ako nagpapaka-leader dito sa church at ayun nga po. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi hindi po sayang yung retreat na yung pinuntahan namin. Kasi bukod sa nakapag-enjoy na, marami ding realization na nangyari. At nagpapasalamat ako kay Lord dahil kahit nga ganung sa mga panahong nagkukulang ako bilang lingkod niya ay pinapaalala niya at pinaalala niya ulit kahapon na pwede akong bumalik back at one. Nagpapasalamat ako kay Lord kasi talagang hinihila niya akong pabalik sa mga unexpected happenings. Unexpected po yung pagpunta rin namin sa mission tour kasi hindi ko rin po alam ang dadatnan ko kung ano yung pupuntahan ko doon. Basta ang alam ko lang, sumama lang ako. Kasi in-invite ako, sumama ako. At nagpapasalamat ako kay Lord kasi ang dami niyang binuksan. Ang dami niyang ipinarealize sa akin sa mga panahon yun. At nagpapasalamat din ako kay Lord dahil sa parang yun ay pinagpahinga niya ako sa lahat ng bagay. Salamat sa Lord dahil sa kabila ng lahat, lagi niyang pinaparamdam sa akin na mahal niya ako, na sa Kanya may kapahingahan, at sa Kanya may chances. Hindi lang second chances, more chances. Nagpapasalamat ako kay Lord sa mga panahong nagkakamali ako, sa mga panahong nakakagawa ako ng pagkakamali, ng hindi niya nagugustuhan na alam ko
ay hindi niya ako hinusgahan, kundi kitang-kita ko ang kanyang kamay na open wide para sa pagbabalik ng mga anak niya na nagkamali at buong pusong bumabalik. Nagpapasalamat ako kay Lord dahil napunta ako sa church na ito na alam kong dito ako mag-grow. Binabalik ko po ang kapurihan sa kanya. Bibihira po akong humarap dito tumayo dito sa harapan. Ilang beses na may invitation na humarap ako dito sa harapan, pero hindi ko nakikita yung reason para pumunta dito sa harapan. Then, last week po, hindi ko naman po ini-expect yung na makareceive ako ng invitation mula kay Teacher Lai sa Leaders Picnic kasi hindi ko po nakikita sa sarili ko as a working leader. Hindi ko din po nakikita na leader din ako. So, yun. Maraming realization, sabi nga ni Ate Irene, na nandun. Actually, yung PowerPoint na yun, sa akin walang kwenta yun, ginawa ko lang yun. Pero nung nagkaroon na ng laman, parang, ay, ganun pala yung nagawa ko. Yun yung, may mga masakit, pero nagpapasalamat ako kay Lord dahil yung too little, too late, back to one, ay naging malaking impact sa amin kasi talagang, sobrang liit na nga ng binibigay ko kay Lord na pag-serve, tsaka hindi. Maraming panahon din na mas nananahimik ako. So, yun. And dun sa message ni Teacher Lai na mag-start tayo sa maliit na pag-serve. Yun yung isa sa mga, so, naging malaking impact sa akin. Nakilala ko yung ibang member ng church, ibang leaders ng church na hindi ko naman nakakausap before na yung pang-taong usapan. Hindi talaga. Kaya ay, ganito pala yun. Ganito pala sa Ate Irene. Kala ko seryosong tao. Ganito pala yung batang ngayon. Yan. Kaya po, doon ko nakilala ang ibang mga hindi ko talaga nakilala sa church. Nagpapasalamat ako dahil nandun ako nung araw na yun. Though, hindi naman po talaga ako leader. Kaya ang lahat po ng papura ay sa Diyos. Huwag po natin paabutin na mali po tayo. Amen. Paabutin po sana natin na kung ano yung ngayon, magsimula ulit tayo at gumawa ulit tayo, tuloy-tuloy po tayo. Amen. So, napakaganda rin po ng atmosphere po sa ating retreat nung mga nakarang araw. At nakakatuwa po na sabi nga po nila, may mga nagbabalik, may mga dumarating, may mga umaalis, pero tayo pong lahat ay nagpapatuloy pa rin. Amen. Amen. So, sige po. Kahit marami po pa ito ngayon kasi medyo kaunti ang ating praise and worship, kaya dito po tayo mas ganahin ng ating Panginoon. Amen. Yan, nagunahan na po sila. Sige, Nanay Carmen. Ganda na sila. Ang ipinagpapasalamat ko lang po sa Lord ay nag-remind sa aking isip yung trip po natin, nagbalik po sa aking alaala yung mga kapatiran doon sa bagong buo. Sabi ko nga po ay sana yung mga nanay ay maging close sa bawat isa kasi po ay nandun po yung kagalakan. Naramdaman ko rin po yung kagalakan, yung mga nanay sa bagong buo. Sabi ko, dito sa church na ito sana may mga nanay din kami. Hindi lang kami tatlo. Sana po ay madagdagan para po sa bawat sandali ay patuloy po na ang bawat isa po ay mag-pray. Ganun po yung feeling na ang feeling ko po nung bago po ako makakilala kay Lord ay parang kasama ko po ang mga magulang na kitang-kita mo po yung
bawat isa, yung closeness po ba ang hinahanap ko talaga. Kasi po, noon sa bago po, binabalik ko lang po, ay talaga po close po kami. Sa bawat palambahan po ay nag-iipon-ipon kami sa kusina upang po ay mag-pray. Saka po, yung problema ng bawat ina ay naiibukas po sa amin, sa bawat isa po sa amin. Yun po yung hinahanap ko dito sa church. Sana po, Lord, sana madagdagan ang mga ina. Para hindi lamang kami tatlo. Kami ni Sister Pitts ay hindi lamang po kami hindi lamang po kami ang dapat tulong-tulong dito sa church. Ganun po. Yun po ang hinahanap ko sa Lord. Madagdagan ang mga nanay. Para po naman sa bawat panambahan ay naroon po yung galak na ibinibigay sa atin ni Lord, na kahit po mayroong mga sa mga anak, ay dapat po ay na iibukas sa bawat isa para gumaan po tayo. At salamat po sa Lord at ibinabalik ko po ang isang pagpapot. Ate Mabel naman! First time ko po, tumayo dito. Salamat kay Lord po. Kasi nung ramdam ko naman po, nung una pa man, blessed na po ako. Blessed na. Marami na po siyang blessing na sinigay ko sa lahat. Thank you, Lord. Nung nagkat ko sana si Teacher Lai, nung Webes, sabi, yung invite ko ng leader sa street. Ala, hindi naman ako leader, ba't ako in-invite? Sabi ko gano'n. Tapos sabi ko, sabi Lord, tinatawag mo ako Tapos kinakos ko, Kim, pwede ba ako sumama sa leader's retreat na yan? Sabi ni Kim, sama ka. Sabi ko gano'n. Noon nga pong gabi, may mga PowerPoint nga. Hala po na namin, laro-laro lang. Tapos nung ni-reveal na, may mga ibig sabihin pala yung mga PowerPoint na yun. So, parang yung tumatak po sa akin na ang tagal ko na po sa church, pero hindi ako nag-grow. Sabi ko, Lord, ano po ba yung plano mo sa akin? Sabi ko, para ako pag-grow sa church, ano pwede kong gawin? Tapos sabi nga po doon, back to one. Magsimula daw po tayo sa umpisa. Sabi ko, na-realize ko, hindi pa pala late. Magsimula daw na tayo sa umpisa. Dahil na naman, kay Lord, wala po late. Basta bumabalik ka po sa Kanya. Yung po ang na-realize ko. Salamat po sa Lord kasi napasama po ako sa retreat na yun na kilala ko po yung... sarap po pala ng ganon. Kasi may pamilya ka, may bago kang pamilya. Hindi pamilya mo lang sa bahay. May pamilya ka rin sa church. Tapos na-bless po ako sa family ng Kataina family. Yung sama-sama po sila. Tapos na-realize ko sana yung family ko din, buong family ko, may sama ko din sa church. Although, malapit naman po sila, pero sa dami po rin siguro ng ginagawa. Hindi pa rin po tatak sa isip nila. Sabi ko, Lord, one day, makasama ko sila din sa church, yung buong family ko. Kasi bless po talaga ako sa pamilya ng Kataina. Yun lang po, Lord. Salamat po. Hello po. So, nandito naman po ulit sa inyong harapan yung Half American. Kapatid niyo po. So, ano ba ito? So, kung si Nanay Carmen, ang kanyang hinihiling, dumami daw yung mga nanay, sa akin dumami yung mga tatay. Kasi bakit po? Sa Rosario, minsan na-invite po ako sa men's fellowship ni Tatay of Faith, kumpare po ni Pastor Mike. Puro katatayan. Nakaka-bless kasi lahat ng tatay nandoon. May pinag-aaralan sila, mayroon silang systematic din po sila, tayo lang po ay systematic, di ba? So pagkatapos to, may pag-aaral. So it's my, hindi naman dream lang, hindi goal, po. Kaya we pray for that, na magkaroon din po tayo ng men's ministry. Kailangan po kasi talaga, hindi lamang po yung mga nanay.
So, we need it. So, nagpapasalamat ako kay Lord sa ministry na ipinagkaloob niya po sa akin. Kasi kung hindi dahil sa ministry, wala po ako dito. Hindi niyo po ako nakikitang tumatayo sa harapan niyo at sa harapan ng Diyos. Ano po? And I thank God dahil nandito po kayo, especially po si Pastor Mike at ang kanya pong pamilya. Amen. So, ano po talaga yung heart ko pag sa church, yung mga kabataan, yung nakakapag-church, sinasabi ko nga sa kanila, kakunti na nga lang tayo, tapos absent pa kayo. Diba? So sabi ko nga sa kanila, si Brother Jeremiah, alam niyo yung mga preaching ko doon talagang, lasog-lasog din naman, with love. Kundi ang sinasabi ko sa kanila ay priority natin si Lord. Every Sunday, priority natin si Lord. And salamat din po sa Panginoon dahil nga nakapag-Bible study po kami kahapon. To God be all the glory, Pastor Lito, ano po. So nakapagbahagi po kami ng salita ng Diyos. And that's our mission, to go and make disciples of all nations. Ano po. Yun po, nag-usap po kami ni Pastor dito kahapon na puntahan si Pastor Mike. Doon pa gusto ko na talaga puntahan si Pastor Mike. Kasi syempre bilang kapatid sa Panginoon, hindi naman natin nahayaan na lagi, kapag ang isang kapatid natin na hindi natin lagi nakikita, syempre, kumustahin natin, ano po, kumustahin natin sila para encouragement sa bawat isa. Amen. So yun, pauwi na po sana kami, pupunta po kami kina Pastor Mike, sa Dalamayanan po kami pumunta at dumaan. So dumaan muna kami kina Tatay Ablin, kina Pastor Mike mismo sa magulang niya. So nakapag-pray po kami doon, nakapagbahagi din po sa salita ng Panginoon, salamat sa Diyos. And dumiretso po kami, papunta po ng Lourdes, kaso umulan. Ano po, 2 beses po kami guminto para sumilong kasi nag-aalala din ako kay Pastor dito kasi nga baka sipunin kasi maulan eh. Kaya ako naman okay lang sa akin na, di ba? So sabi ko, gusto ko na uwi na tayo. Uwi na tayo. Pero sa loob-loob ko, di ko sinabi sayang, hindi natin napuntahan si Pastor Mike. Nung pauwi na kami, malapit na kami sa may kanto, si Pastor Michael nakasalubong namin. Ang galing ni Lord, kasi hindi na namin, kasi di na sana kami tutuloy, kasi nga uulan at inaalala ko si Pastor dito mababasa. Di mapagalitan ako ni Mr. Leeds pag nabasa. So, uuwi na sana kami. So, nakita ko habang nag-drive ako, si Pastor Mike yun. Tinawag namin Pastor Mike. Di masyado kami narinig ni Pastor Mike. Sinundan namin, binigasan ko ng takbo. Yun, naabutan namin siya at nayaya niya po kami sa dumian. So, doon kami nagkakantuhan. And alam ko na pagkilos ng Diyos yun, hindi kami yun. Si Lord po talaga ang gumawa ng paraan na makikita-kita po kami. Kasi yun naman talaga yung purpose namin. At siyempre ni Lord na magkakamusta, magka-encouragement. So, I'm so blessed din po na yun nga, yung family ko, sabi nga ni Sister Mabel, na pangarap niya din na makasama yung pamilya niya. So, you deserve it. So, before you deserve, you desired it. Dahil dinesire mo yan, mangyayari yan. Amen? So, ako dinesire ko yun sa family ko. Kaya, I am so blessed na nakasama ko si Mama, yung puso kong kapatid, si ate ko, na paglabasan kasama mong kakamayan ng nanay mo. Nakikita mo yung nanay mo nagpipray ng kapitid. Dati hindi ganun si Mama. Pero I praise God. Sobrang galak ko. Sobrang umapaw yung galak sa puso ko nung makita ko yung parents ko. Nanay ko, kahit yung tatay ko hindi pa naman. Pero pautay-utay. Ano po. So, kaya nga po, desire po natin yung ating buong sambahayan makasama po natin. Amen. Sa paglilingkod sa Panginoon. At darating yung tamang panahon na makakasama po natin siya. Kaso, kailangan natin gumawa ng aksyon. Ano po, Bible study tayo, yayain mo yung pamilya mo, yung anak mo, i-invite mo sa Bible study para syempre makapakinig at makakilala sa Panginoon. Amen po. So, pag-uwi namin, muntikan pa kami masagi ng pick-up ba yun? So, gagawin na lang nasa tamang linya po kami, muntikan pa kami masagi. Sabi ko nga kay Pastor dito, kung iba-iba, namura yung driver. Minura yung driver ng sasakyan. Pero praise God kasi iningatan pa din po kami ng Panginoon. Lalo na po ako. Pag nagbabiyahe, every Sunday, patungo po ng Rosario. And one time, may 2 beses po na nakatulog po ako sa biyahe. Pagdilat ko, nasa kaliwang leg na pala ako. Buhay pa din po ako. God is not finished with me yet.
Kasi kung tapos na ang Panginoon sa buhay ko, mauna na ako sa inyo. Magkita na lang tayo doon. Hindi pa ngayon. Ano ba? So, nung nagising ako, nawala yung antok ko. Kasi sino naman ang hindi mawawala yung antok ka sa bilang late ka na? Ano ba? So, I praise God. Buhay pa din po ako ngayon. Palakpakan mo natin ang Panginoon. Awitan natin ang Panginoon. My greatest love is you, Lord. Praise you, Holy Spirit. We welcome you in this place. Pati sila, kinanta rin yung My Greatest Love Is You. Kaya it has become a very
special song from last Sunday. So, kumusta mo ngayon mo yung katabela? Kumusta? Kumusta na kayo? Medyo bungay-bungay ang ating silya eh. Meron mga nasa likod. Meron namang mga silya dito na walang laman. Ano po? So, diba? Ang ingay nyo? Praise God. Parang ano po, 2 buwan na ata akong di nagpipreach. Dito, hindi naman. Kasi marami nag-preach na dito eh. Diba? From the Chinese mission, si Pastor Liu, si Pastor Minister Howard, si Dad. Parang talaga na hindi nagpipreach. Kaya nung last Sunday, na nag-preach ako sa Vietnam, sabi ko sa Lord, parang ngayon na lang ulit ako nag-preach. Yung pala kaya medyo nalulungat na ako, hindi na ako nag-preach. So, ang title po ng ating pag-aaralan is Our Proper Response to the Great Commission. 3 weeks ago, sabi ni Pastor Bal, nung papasok ang August, sabi ko, ano ba ang vision mo na sunod na, na series natin? Kasi wala kami dyan. So, sabi niya, emphasis on the Great Commission. And then si Pastor Lito, sa inyo, valuing the Great Commission of Christ last week. Ano po? So, ito na nga. Lagi po natin sinasabi ang Great Commission. Siguro dahil wala naman ditong bagong Christian, halos lang tayo narinig na ito from time to time. So, pag sinabing commission, sabi ng Oxford Dictionary, ito ay may dalawang definition. First, it's an instruction or a command or role given to a person. Kaya nung sinabi ni Jesus in Great Commission na babasahin natin sa Mateo, yun ay instruction ni Jesus. And mind you, the Great Commission is not optional. Say to your seatmate, not optional. It is a command. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng hindi sundin kasi binili ni Christ. And if Jesus' last words were so important, it was His first concern. It should be our first concern as well. Ano po? So, ang commission, the word, can also be about authority to perform a task or certain duties. Kagabi, sabi ni Minister Howard, meron ba tayong picture nung illumination tayo ni Pastor Lito nung kabi-kabilang Sunday? Sabi ko, parang wala eh. Pero nag-browse ako doon, medyo malabo yung kuha, pero yun din yung ginamit niya. Sabi niya, hindi ba tayo pinaluhod ni Pastor Lito sa commission? Hindi yata, hindi tayo pinaluhod. Tayo luhuran. Right? So, but when you commission a person, you say, you give authority to perform a task or duties. Ano po? Sadly, sa atin, pag narinig natin ang salitang commission, ang una natin naiisip ay ano? Pera? Commission sa pagbebenta, commission sa pagtatrabaho or something. So, pero ang Great Commission is particularly for us. Ano po? So, sabi ng Matthew 28:18 to 20, that Jesus, sabay-sabay natin basahin in English, that Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Amen. So, ang mga apostles, bago umakyat ang Panginoong Hesus, binigyan ng commission, binigyan ng command or instruction. But at the same time, hindi lamang ikinommission ang mga apostles. Ang mga apostles ay binigyan din ng empowerment. Everybody say empowerment. Kaya nung ako at ikaw ay naging Kristiyano, ultimately, in the mind of God, you and I will be given a commission. Yung binigay na rin niya sa apostles, binigay rin niya po sa atin ng mga modern Christians. Amen? Sabi nga lagi ng preaching, hindi ka tumanggap sa Panginoon. And then ultimately, sure ka na sa langit kasi wala kang kasalanan. Iniiyak mo lahat ng iyong kasalanan from the beginning of your life up to the point of your salvation. Pero hindi ka kinuha ni Lord. Right? Iningatan niya ang bus na sinasakyan mo. Iningatan niya ang motor na dinadrive mo. Amen? Iningatan ka niya sa jeep na kung saan pasahero ka lang. Amen? Pinagaling ka niya sa
masakit. Kasi hindi pa yun ang goal ni Lord for every Christian who has accepted Him as Savior. Amen. We have a commission, but we have an empowerment. Sabi ng Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Sa Tagalog, sabay-sabay natin basahin. Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Sa Jerusalem, sa mga lugar na kung saan naroon ka, not necessarily your family or your home place. Kung nasaan ka, yun ang Jerusalem mo. Kung ikaw ay nasa Saudi ngayon, Jerusalem mo yan kasi nandun ka. But what is Samaria or Judea are the places that are closer to you or farther from you. Ang Samaria are the places that you would not want to go. Pero kailangan mo pa rin abutin. Sabi dyan, hanggang sa dulo ng daigdig. Amen. Kaya nga, tayo ay empowered. Amen. Imagine niyo yung power ni Jesus. Sabi ng Matthew 28, all authority on heaven and on earth has been given to me. When we were studying with children, inawag ko yung ano ba yung authority ni Jesus? Sabi kasi ng Colossians, lahat ng bagay ay nagpasimula at nagpapatuloy sa pamamagitan ni Kristo. Ibig sabihin, yung power ni Jesus to begin the existence of things from creation to the current situation o kondisyon ng mundo. Lahat na kay Kristo. Ang ibig sabihin nun, sumisikat ang araw dahil kay Kristo. Umiilog ang araw on its tawag doon, axis. The earth rotates on its axis because of Jesus. The planets ay hindi nahuhulog because of Jesus. Lahat ng stars, billions of galaxies exists and continues to evolve because of Jesus. Amen? Lahat ng halaman nabubuhay dahil kay Kristo. Lahat ng animals nanganganak, ang mga ibon lumilipad, ang mga bulaklak bumubukad dahil kay Kristo. Therefore, all authority on heaven and on earth is given to Christ. And that same authority and power is given to you and I. Amen? Hello? Amen? Kaya dapat, papasok pa lang ng mga tao na hindi, na bago pa nakakakilala sa Panginoon, o dadalhin pa lang natin sa Panginoon, makikita na tayong empowered. Amen? Pagpasok ng simbahan natin, nakangiti na tayo sa bagong papasok. Amen? Kung minsan nakakalungkot kasi mga nakayuko. Amen? Nakita na ang pastor, wala lang. And the song of the lyrics of the song says, ano yung kanilang dulo ng kanta mo? Kami ay nagagala. Pero ako nakita nagagala sa harapan. Nakasimangot. That's a point. But that's a teaching. Amen? Pero hindi lang po yun. Kaya mahalaga din na ang awitan, hindi muna agad worship sa Lord. Magbatian muna tayo. Kasi minsan, merong mga mag-asawahan, hindi pa magkabatian nung tayo sa church. Diba, may mga magkapatid, nag-away, gawa ng sinuot ni ate yung sapatos ni kuya. So, dapat magbatian muna, kamayan muna. Amen? And let our handshake be genuine. Tunay na binibigay mo yung pagmamahal mo. Hindi tunay. You really want to give love, even if you need love. Amen? Hindi po lahat ng pastor, hindi lahat ng leader, pagdating ng church and power. Marami pong trick din yun sa amin. Amen? But what makes a servant of God stand up in front is the love of God. Amen? Kapag kayo, pinamayan nyo rin kami, you say, kaya mo yung teacher, kaya mo mag-preach. But if you always say, si teacher, kaya mo yan, walang problema yan. No, lahat po may problema. Everybody needs encouragement. Everybody needs love. Amen. Say to your seatmate, I love you with the love of the Lord. Eh kung sa school, nag-good morning kayo, sa church, mag-good morning din kayo. Because that is you, that's your habit. But if only in school you greet your teachers, tapos si tatay, si nanay, di nyo naman binabate, ano kayo? Mas takot pa kayo kay teacher. Right? So we have great power from Christ.
So we have great responsibility to do the Great Commission. Alam niyo naman ang sinabi ni Spider-Man, no? Kahit hindi worth mentioning. With great power comes great responsibility. So, hindi yun biblical. But ultimately, he is making a point. We need to realize that we have great power. Amen. Hindi tayo nalulumong Kristiyano. Amen? Walang nalulumong Kristiyano dapat. Dahil we are in spiritual warfare. We are in battle. We are soldiers of Christ. We are leaders for Christ. Amen? Hello? So we have this great power. I have 3 letter B's to tell you. Na-preach ko na ito kanina sa online church. So number 1, build bridges, not walls. Paano ba ang responde ng isang Kristiyano sa Great Commission? Di ko alam, teacher, kasi bago lang ako. Kaya wala akong karanasan. At saka, wala pa talaga akong kaalam-alam. Okay. Number 1, build bridges, not walls. Ibig sabihin, gumawa daw tayo ng mga tulay sa halip ng mga pader. Naunawaan niyo po yon? Alam niyo naman po yung tulay. No? Sabi nila, magkakaroon na daw ng tulay mula Batangas hanggang Calapan. Inaabangan natin yon. Right? Hindi niyo pa alam, hindi niyo pa nabalitaan. So, sabi nila, so malaking bagay pag may tulay. Kasi yung nandito, makakarating doon. Amen? Yung time, iiksi. Yung travel time, iiksi. Ang trabaho, bibilis. Ang business, masasagana kapag may tulay. Pero kapag may pader, mahirap. Right? So, sabi ng Great Commission, therefore go and make disciples of all nations. The building of bridges is the act of going. Hello? Ang pagkilos ng paghayo ay ang paggawa ng mga tulay para sa Panginoon. Amen. Sabi ni John Piper, mission exists because worship does not. Ibig sabihin, kaya tayo pumupunta sa mga lugar, nag-aayag sa iba, kasi hindi pa sila marunong mag-worship kay Lord. Nakuha niyo po? Kasi kung lahat ng tao sa Lipa, sa San Jose, ay lahat ay nag-worship na sa Lord, marami tayong gagawin. Kaya lang hindi. Mabibilang tayo dito na nag-worship sa Lord. At sa ibang churches, mabibilang pa rin. Ibig sabihin, mas marami yung hindi pa nag-worship. Kaya mas marami pa tayong dapat hayuan. Amen. Sabi po na Revelation chapter 7 verse 9, after this I looked, and there before me was a great multitude that no one could count, from every nation, tribe, people, and language, standing before the throne and in front of the Lamb. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands. This is a picture of the believers and faithful followers of Jesus Christ at the end of time. And this is the ultimate goal of God for every nation. Amen. To gather the nations before Him. Anong gagawin ng bawat tao? Gathered before the throne of God. Mag-worship sa Panginoon. Amen? That's why ang worship natin dito, practice. Amen? You cannot say, I want to go to heaven, but you don't want to open your mouth and worship to God. Kasi pag doon ka, at hindi ka marunong mag-worship, so definitely you cannot fit in. Pero pag nandito ka, nagpa-practice ka na mag-worship, you can fit in the throne of the Lamb. Amen? Amen. So, kaya one day, we will stand before God. Amen. We will praise God with all the nations. Amen. And can you imagine, I just realized how very big privilege and opportunity to be partakers and partners of God in inviting all these people from many nations. Amen. Nakatayo tayo doon and, Americano, Africano, Indiano, all together. And in one part of your life, you have participated in the Great Commission. Amen. So our first response is to build bridges and not walls. Yung gap, aalisin po natin. Hindi po mahirap. Si Jesus, ay hindi po madali. Si Jesus, siya napakabanal. Wala siyang kasalanan. Ano po? But He was called a friend of sinners. Amen. So, kaya si Jesus, tinawag siya na friend of sinners, and lagi siyang tinutuligsa kasi kasama siya ng tax collectors, kasama siya ng adulterers,
Kasama siya nakikipag-usap sa mga makasalanan, right? But Jesus did that for a purpose. Amen. Ginawa niya yun. Ano pa? He became friends with the marginalized of society. Amen. Hindi namili si Jesus na mayaman lang, may kaya lang. But He was a friend to many. I wrote here A, B, C, D for number 1 of build bridges. Number 1, accept people. Write this down. Sana nagsusulat kayo. Kung gusto nyo lumago sa school na, bawal ang walang notebook. Alam niyo po, ituring yung mas mahalaga at church kaysa sa school nyo. Hello? Kasi ang school nyo, pagka-graduate nyo, wala na yan. Pero ang church, kasama nyo hanggang sa langit. Gusto nyo pumunta ng langit. Amen? Amen? Minsan, ang notebook natin, ginagamit lang natin sa paglilista ng utang. Or ng mga dinidikta ng teacher. Pero ang church may teacher din po. Amen? And our teacher is the Holy Spirit. Amen? Wala akong nakitang malabong Kristiyano na hindi naman nagsulat. Kalimitan, nagsusulat. Kasi binabalikan niya yung kanyang sinulat. Amen. Number 1, accept people. Hindi po ibig sabihin ito, i-compromise natin ang ating faith sa pagkipagsama sa kanila. And not necessarily their lifestyle na ating ayunan. Pero sabi ng Romans 15 verse 7, John, pakialam mo yung John 15. Accept one another then, just as Christ accepted you, in order to bring praise to God. Amen. So, ang bawat isa ay tatanggapin natin, kahit may differences. Amen. So, but we should not compromise. We accept them as people and are potential believers of God. Amen. So, ganun yung pagtanggap sa mga tao. Letter B is, be available for people. Amen. Ang Good Samaritan, ano yung edge niya sa dalawang naunang dumaan dun sa tao na nakabulagta sa daan? Ang edge niya, He made Himself available. Sabi mo sa katabi mo, available ka ba? Jesus was available for people. No. Kung babasahin yung ministry ni Jesus, He was always on the streets, He was always talking to people, He was always busy because His time was limited. Amen. Kaya tayo hindi available kasi sabi natin, saan man ako magiging available? Marami pa naman akong time. Actually, none of us can be sure of how much time we have. Amen? Sabi nga ng isang Facebook post ni Doc April, kasama namin sa mission. Sabi niya, Kuya, ang bilis-bilis mo naman. Nag-uusap pa lang tayo ng isang araw para sa mission natin sa September. Iiwanan mo na pala kami for good. Kasi hindi ko alam kung anong reason, but I saw it and read it today. None of us can be very sure. So be available for your family, be available for your neighbors, for your friends. Amen. Letter C, create fellowship. Create fellowship. So fellowship with God and fellowship with people. Ano po? So, ang Acts chapter 2, balikan natin John, yung sulat na lang. Acts chapter 2, verses 42 to 47. Sabi po dito, they devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe, and many wonders and miraculous signs were done by the apostles. All the believers were together and had everything in common, selling their possessions and goods. They gave to anyone as he had need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. So, kung titingnan natin, creating fellowship, ang ginawa ng early church, ano po, araw-araw sila magkakasama sa temple courts, nagkakainan sila, nag-aaralan sila, nagpapanalangin sila. And in verse 47, sabi dyan, the Lord added to their number. Amen. Daily, those who were being saved. Imagine mo, nagkakainan lang sila, pero may ina-add na bago ang Panginoon na bilang ang tagasunod niya. Right? Why? Even Jesus, when He met Zacchaeus,
He intentionally called Zacchaeus. Si Zacchaeus kasi maliit. Alam niyo yung story niya, no? Umakit siya sa Sycamoro. Pero sabi ni Jesus, "Oy, Zacchaeus, baba ka dyan. Ako ay makikikain sa iyo." Right? Zacchaeus was an unbeliever, but he was hearing about Jesus. Amen? Hello? Kaya, nung intentionally tinawag siya ni Jesus, sabi ni Zacchaeus sa akin, you know why? Because in the Jewish culture, if you dine with a person, you are somebody important to him. Amen? Naniniwala mo ba kayo na yung fellowship na may pagkain ay fellowship na may puso? Hello? Kasi magpiprepare ka pa ng food para sa darating. Right? Isang araw, in-invite kami ni Mark. Anong pwedeng kainin? So, when a person asks, what do you want to eat? He's giving you his heart. He's giving you his time. Ganun ang ginawa ni Jesus kay Zacchaeus. And si Zacchaeus, kita niyo naman po ang turnaround ni Zacchaeus. Binigay niya kalahati ng kanyang kayamanan, ibinalik pa sa lahat ng kanyang nadaya. Amen? Amen. So, ito po, this coming weeks, sa Friday po, Friday ba tayo? Wednesday? So Wednesday po, magsisimula po tayo ng ating family visits. Ano po? So ano po yun? Yung family niyo po, i-open niyo po yung inyong bahay for fellowship. Ano po? Huwag niyo sabihin Bible study. Kasi ang intention natin, yung kamag-anak niyo o nasa bahay niyo na di pa nakakilala kay Lord, mapaupo din natin. Amen. Yung kapitbahay niyo, maisama niyo rin sa inyo. And not necessarily masarap yung inyong ihahain. Kung kamote, saging lang yan, okay lang yun. Amen. Kung wala kayong panganda, pwede kami magdala ng tinapay. Amen. Ang mahalaga may fellowship. Everybody say fellowship. Kasi sa fellowship, nagkakakilala ang pamilya, nagkakakilala yung mga magkakapitbahay, and also the family of God become closer to each other. Amen. And letter D, discern your comfort zone for others. Ibig sabihin ng discern, iwan mo yung comfort zone mo for others. Mag-visit ka sa hospital, kung sino may sakit, i-reach out mo, yung mga tao na nangangailangan ng counsel mo, at ito po ang tinatawag natin going. Amen. Kasi you cannot say, I am not available. Amen. Building bridges is giving up your precious time. Amen. Hello. Hello. Praise God. So, sabi ng verse 47 ng Acts chapter 2 kanina, the Lord added to their number daily those who were being saved. Amen? Yung evangelism nila, simple. It is God who adds to their number. Ano ang duty lang nila? To witness. Amen? Kasi ang testimony po natin as a people who have joy in fellowship with God and with one another is magnet to others who don't know God. Amen. Sabihin natin, magnet ka. Magnet ka. Yung kagalakan mo ay pwedeng maging magnet. Amen? Meron ka na magsabi, uy, alam mo, parang sasagot mo, pag ganon. Ha? Eh kasi si Lord ang dahilan kung bakit tayo laging masaya. Hindi dahil walang problema. So tunay, kung ang tao walang problema. Amen? Kung kayo po may problema, huwag niyo pong isipin kayo lang ang meron. At si sister, nakatawa lagi, walang problema. No. Right? But Nehemiah 8:10 says, the joy of the Lord is our strength. Amen. Amen. Praise the Lord. Palapakan natin si Lord. Number 2. Kanina, build bridges. Ngayon, build and share your Jesus story. Ito yung response natin sa Great Commission. Build and share your Jesus story. Alam niyo po, ang testimony ay mahalaga. Yung pagpapatotoo niyo po dito, binibidyo yan, nire-record yan. Sa pagdaan ng panahon, papakita yan sa ibang tao. Kaya pinaparecord, hindi lang po yan para sa ngayon. Amen. Darating ang panahon, maaaring hindi na tayo makapag-testify in person, but we have the videos of your testimony. Amen. So, ibahagi mo ang kwento ng buhay mo tungkol kay Jesus. Ang aklat ng gawa was written by Luke in defense of Paul. Amen. So, at ito is a testimony of who Jesus is to the life of Paul and to the life of the other apostles. So,
sabi po ni Paul, si Paul yung may sa Book of Acts, siya yung may matinding witness and testimony. Si Paul kasi outright yung kanyang pagtalikod sa dati niyang buhay. Alam niyo naman po yung story ni Paul, no? Papunta siya sa Damascus, papatayin niya ang ibang Kristiyano, may dala-dala siyang direktiba galing sa hari, pero siya, ipinagsak ni Lord Jesus sa pamamagitan ng isang bright light, at siya'y nabulag. And after 3 days, he had a complete turnaround. Tinuruan siya ng Panginoon, at sa tulong ng iglesia, siya ay naging apostle. Amen. So si Paul, sabi niya, in verse 1 of Acts chapter 22, sabi dito, nandyan, ayan. Brothers and fathers, listen now to my defense. Ito yung defense ni Paul. Ito yung kwento niyang buhay niya. When they heard him speak to them in Aramaic, they became very quiet. Kasi po, si Paul hindi agad pinaniwalaan. Kasi mamamatay tao siya, tapos biglang magpapahayag tungkol kay Kristo. Dating persecutor, magiging promoter. Dating nagkukos ng worry nila, ngayon worshiper. Ang daming turnaround ni Paul. But he had a testimony. Sabi niya, Paul said, I am a Jew, born in Tarsus of Cilicia, but brought up in this city. I studied under Gamaliel and was thoroughly trained in the law of our ancestors. Sinasabi ni Paul na magaling ako, marunong ako. Ito yung pinanggalingan ko. I was just as zealous for God as any of you are today. Kagaya niyo rin, hinanap ko rin ng Panginoon. I persecuted the followers of this way to their death, arresting both men and women and throwing them into prison. As the high priest and all the council can themselves testify. I even obtained letters from them to their associates in Damascus and went there to bring these people as prisoners to Jerusalem to be punished. So si Paul, nagpapatotoo na ito yung buhay ko noon. Ano yung letter A natin? John. ABC. Your ago, your before Christ story. Yun yung sasabihin mo. Ililista mo. Ito ako dati. What was your life before Christ? Ano po, mahalaga po na sinusulat yung testimony. Ikaw mismo isulat mo, ano nga ba ako dati? Ano ba yung patotoan ng buhay ko? Dati chismosa ako. Ayan yung dati ganito ako. O dati nagbibingo ako. Right? Dati ganito ako. So, that is your ABC. Your ago before Christ story. Ginawa kong ago para ma-recall nyo yung na dati pa yon. Right? So, now, ano yung D? Your deliverance story. Ano naman yung mga circumstances na ginamit ng Panginoon para sa deliverance mo sa lumang buhay mo? How did you come to know Jesus? May ginamit ba mga tao? O ikaw lang talaga yung lumapit sa Panginoon? Kung may ginamit, isulat mo rin. Right? Kung may problema ka noon na naging way para makilala mo si Lord, analahanin mo. Kasi meron yan. Amen? And then your letter E, your existing condition. What is your life now in Jesus? Ano yung buhay mo ngayon? Isulat mo. You will not write na sinless ka na ngayon, hindi ka na nagkakakamali, at napakaganda ng iyong buhay ngayon. Hindi po. At mahalaga na isulat mo kung ano ang struggles. You still have failures, pero kasama mo ang Panginoon, kaya iba ang buhay mo. Amen? Amen? And letter F, yung favor for God. What is your favor for God? What is it that you will do for God in thanksgiving for what He has given to you? This is the time that you invite others to learn more about Christ. Ano po? So, ito pa yung pagkakataon mo na isulat mo na. Paano mo ka mag-iimbita sa iba? Ano po? So, transition from your story to Jesus' story of your life. To your life. Amen. Sa Biblia, merong isang tao na napaka-great witness. Wala niyo po kung sino. Wala niyo po kung sino. Ang nag-testify, pero ang daming tumanggap, ang daming naniwala sa Panginoon dahil lang sa kanyang testimony. Sino po? Nasa online church ka kanina. Okay. Okay, so the Samaritan woman in John chapter 4, inisip po kanina, sino ba Lord talaga yung sa Biblia ay nakapagbigay ng story?
the Samaritan woman. Right? Alam niyo po ba yung Samaritan woman story? John chapter 4. So, umiigib siya ng tubig at na-meet niya si Jesus at sabi ni Jesus, paraphrasing, basahin niyo po sa inyo mamaya, sabi niya, may asawa ka, pero hindi mo yung tunay na asawa. Kasi, paanim na ba? Paanim na ba, di ba? Paanim. So, nakita ng babaeng ito ang great knowledge of Jesus, of her own life. Amen? So, kaya sabi ng babae ito, kakaiba to, alam niyo ang buhay ko Walang ibang tao na ngayon ko lang nakita, tapos sinabi na ako, ganito pala ako. Right? Kaya, ang babae ito, in John chapter 4 verse 29, ay umalis, nagpunta sa labas ng bayan, and sabi niya, "Come and see a man who told me everything I ever did. Could this be the Messiah?" Amen. So, dahil sa kanyang pagkakita kaagad kay Jesus, that first encounter, in verse 39, sabi po ng chapter 4 ng John, many of the Samaritans believe in Him because of the woman's testimony. Imagine, isang babae lang, isang pagsabi lang. Amen? He told me everything I ever did. Amen? And in verse 40 to 41, nung marami na ang nagtanong tungkol kay Jesus, sabi ng Biblia, nagstay si Jesus ng 2 araw. Inaralan niya ang maraming tao, and because of His words, many more became believers. Nagsimula lang sa isang woman. Wala pa siyang sinabi. Ang sinabi lang niya, sinabi niya lahat ng aking ginawa. Siya na ba ang Messiah? Yun lang ang sinabi ng Samaritan woman. Right? And everyone became curious about Jesus. Ito po ngayon, in verse 32 of John chapter 4. Sabi po ng mga nakarinig kay Jesus, "We no longer believe just because of what you said." Hindi na daw dahil sa sinabi ng babae. "Now we have heard for ourselves, and we know that this man really is the Savior of the world." Amen. After niya mag-testify, they became curious, sino na ba itong Jesus na ito? Alam niyo, pag nag-testify naman tayo, o nag-share tayo sa iba, hindi natin lahat masasabi tungkol kay Jesus. But God can move their hearts, give them curiosity about what you have that they don't have in their lives. Amen? At ang Panginoon mismo ang mangungusap sa kanila. Amen? Kaya sabi nga dito, hindi na kami naniniwala dahil lang sa sinabi mo. Huwag kang maniniwala na kaya lang naging Kristiyano isang tao ay dahil sa iyo. Hello? As a witness, we have the duty to witness. Pero ang salvation is not our work. It is God's work. Amen? That's why it's important to pray for a person before testifying to him or her. Amen? At kung minsan, taon po ang binibilang bago makakilala talaga ng isang tao sa Panginoon. Pero huwag kayong titigil sa panalangin kasi ang Panginoon ang nagbabago ng buhay. Amen? Amen? Praise God. Patapakan natin ang Panginoon. Lastly, build other people up in the Lord. Build bridges, build friendships, build your Jesus story, and build other people up in the Lord. Sabi ng Great Commission, and teaching them to obey everything I have. Yung kanina, go and make disciples, building bridges is the act of going. Building or sharing your story is the act of witnessing. But this one of building other people up in the Lord is the act of discipleship. Amen? Amen? Hello? So, letter A ulit tayo. Marami tayong ABC. Admit others to your schedule. Admit. Papasukin nyo. Ginamit yung verb na admit. Ano yung admit? Kasi marami talaga sa atin mapili na nung tayo naging Kristiyano. Amen? Kasi kami na mapili na. Ay, hindi na ako nasama sa mga ano. O, diba? But sometimes, we can sense who among the people need Jesus. Amen? So, admit others is essential. Ang pinakamahalaga na maibibigay natin sa isang tao ay ang ating panahon. Amen? Amen?
Say to your seatmate, thank you for your time. Your time is valuable. Amen? So, admit others to your schedule. Simple lang yun, no? Magbigay po tayo ng time para sa iba. Alam niyo po sa church, nalulungkot po tayo kasi meron tayong mga kabataan, mga dancers, wala dito ngayon. Amen? Kasi, minsan, kailangan talaga nila ng parents, spiritual parents. Mga nanay, tatay, na pag nandito sila, kumustahin din natin sila. Kumusta na? Exam mo, nakapasa ka ba? O, si nanay mo, ano sabi? Right? May baon ka ba? Paabutan nyo kahit 50 pesos, 20 pesos. Yung mga dancers, 10 piso, masaya lang po yung mga yan. Admit them into your circle. Otherwise, hindi kaya yan ang isa, dalawang tao sa church. Right? So, and build healthy relationships. Amen. So, yung relationship po natin, sabi nga kanina ni Ate Carmen, namimiss niya yung sa kabilang church kasi close. Amen. Pero alam niyo po, higit sa close, mas maganda open po tayo. Amen? Ano mas gusto niyo? Close tayo or open tayo? Mas maganda yung open tayo. Hindi lang tayo close. Kasi pag close tayo, kahit magkatabi tayo, pero hindi ka naman nag-open ng iyong prayer items, wala kang sinasabi, hindi maganda. Mas maganda open po tayo. Amen. So it is a healthy relationship. Amen. So, ibig sabihin, ginagawa mo sarili mong vulnerable to other people. Hindi ka santa, hindi ka santo, hindi ka perfect. But brothers and sisters know our problems in the homes. Nagpe-pray tayo. Hindi tayo nagchichismis ng isa't isa. But we pray for each other. Dahil yun ang ating kahinaan. And in that way, the church will grow. Amen? Amen. And then create a core group. Create a core group. Letter C. Si Jesus, 12 yung kanyang list. Oh, okay. Si Jesus nagpipreach sa crowd. Kung minsan 5,000, 3,000, 8,000. Right? But He selected 12 disciples. That is His circle. But among the 12, He chose 3, which is His core group. Who were they? Peter, James, and John. Maraming instance sa Biblia na nagpatunay na sila ang core group ni Jesus. They were the only persons who have witnessed the transfiguration of Jesus. Amen? At maraming time na si Jesus, kay Peter lang nagtatanong kahit maraming katabing mga disciples. Do you know that when Jesus in John chapter 21 asked Peter, Peter, do you love me? Hindi lang po si Peter ang tao doon. Pero kung ikaw nandun, si Peter lang ang tinanong, what will you think of Peter? He is one of the core group members of Jesus Christ. Amen. Amen. At pag ikaw, pinili ka ng isang leader to be core group, papalad ka sa'yo. Amen? So, tayo po, dapat meron tayong core group. Hindi lamang yung leader. Sa bahay, kung siya mga anak mo, I'm sure meron ka dyang core group. Hindi favorite, pero yung lagi mo sila sabihan, right? Amen, Mama Beth? Oo daw. So, yung core group mo yun. Amen? So, bakit mahalaga yung core group? Kasi, sa kanila mo po nasasabi yung puso mo. Amen? So, dito sa church, pumili na po kayo ng inyong Peter, James, and John. Amen? Dito, kapag youth ka, pwede kang pumili ng bata na pwede mong i-mentor or i-guide. Right? Kung ikaw ay youth or a young professional, you can choose a younger person, 3 younger people to mentor, na i-chat mo everyday ng Word of God, kung kumustahin mo, kumusta ang exams mo, at makakapagsabi yung mga yun sa'yo ng problema nila. Hindi po kaya ng isa lang, ng leader. Kahit pa yung youth pastor or whoever, hindi po yun kaya. Kailangan po natin kumuha ng accountability para sa members kung gusto po natin lumago. Amen. Hello. So create your core group. And lastly, develop and disciple others. So alam naman natin, ang discipleship hindi po madali. Kasi discipleship
entails time, effort, money, sacrifice. Lahat po yan, bigay, buwis buhay. Ito po yung sinasabi ng Panginoon na cost of following Jesus. Sabi po ng Luke, kung gusto mo sumunod kay Kristo, number 1, deny yourself. Kahit gusto mo, i-deny mo yung sarili mong gusto, sarili mong desire, sarili mong ambition. Kung hindi yun ang pinapagawa ni Lord, uunahin mo si Lord. Amen? Deny yourself. Ano pa yung number 2? Carry your cross. Hindi lamang cross, daily. Ibig sabihin, every day may cross talaga ang Kristiyano. Amen? Hello? Kung ikaw ay Kristiyano, wala kang cross, magtanong ka na kung baka hindi ka tunay. Kasi ang tunay na Kristiyano, palagi pong may cross yan. Amen? And, follow me, sabi ni Jesus. That while you are carrying your cross, you are following Jesus. Alam niyo po, hindi tayo makafollow kay Jesus because yung una, hindi pa natin na-deny ang ating sarili. Hello? Hello? Hindi tayo makakarry ng cross because we have not yet denied ourselves. Lalo na din tayo makaka-follow kay Jesus. Kasi hindi pa naman natin na-deny ang ating sarili, hindi pa natin nakikarry ang ating cross. How can we say we are really following Jesus? Amen. Siguro sabihin natin, sumusunod ako sa Panginoon, I follow Jesus. But Jesus has itemized the way we would need to follow Him. Deny yourself. Carry your cross daily. Ibig sabihin, si Jesus primarily yung sinusundan mo sa ibang tao kaysa sa Panginoon. Kaya nga si Jesus, palagi nating second choice. Amen? Kasi mabait naman ang Panginoon. Pero a true disciple will follow Jesus. And also, sa church, napag-usapan po natin na we need to disciple our children. Amen? Hello? A strong family, a strong church. Amen. Kaya malimit, kaya tayo nangihina sa simbahan kasi mahina tayo sa family. Amen. May mga problems tayo na di natin nasosolve or tinatry natin isolve on our own, hindi natin hinihingi ang strength mula sa Panginoon. This time, ibahin niyo po. Isipin po natin, hindi po kayo nag-iisa. May pamilya po kayo sa church. Amen? Hello? Hello? Amen? No Christian is an island. Amen? Ang saya-saya po pag magkakasama. Amen? But para tayong magkasama-sama, it entails time, effort, money, sacrifice. Amen? Hallelujah. Our proper response begets the promise. Sabi ng verse 20, and surely I am with you always to the very end of the age. Nung binigay po sa atin ni Lord, ng Acts chapter 1 verse 8, I will give you power. The power to preach or to evangelize and the power to teach, the power to disciple. We have utmost power from God. Amen. Pero ang binigay ni Jesus is both authority and responsibility. Amen? Hello? But the greatest promise is that we have this assurance, kasama natin ang Panginoon. Alam niyo po, wala na pong pinakamainam na gawain, kundi ang gawain ng Panginoon. Amen? 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 And there is no higher calling than the call of God in your life. Amen? I-prioritize po natin ang Panginoon, i-prioritize natin ang prayer, praying for our family, praying for our church. Amen. Yung Great Commission, parati na lang itong inuulit-ulit. Kaya po siguro ito inuulit-ulit kasi hindi pa natin alam. Amen. Gawin. Amen. Wala pa tayong purpose sa ating buhay, pagiging Kristiyano. Akala lang natin ang pagiging Kristiyano ay pagsimba tuwing linggo. Hindi po. Right? Because being a Christian is being a follower of God from the whole way through. Sinusunod natin ang Panginoon. Amen. Kasi inulit-ulit ang Great Commission because para malaman natin, alam na natin ito, ginagawa na natin ito. Amen. Amen. Marunong na ako maghugas ng pinggan. Marunong na ako magwalis. Pero kahit may hugasin, hindi naghuhugas ng pinggan,
hindi pa marunong yon. Amen? Kahit sabihin marunong na maglaba, kung hindi pa naglalaba, hindi pa marunong yon. Sa atin, alam na natin ang Great Commission. Hanggat hindi tayo lumalakad dito, maybe we still need to learn and we still need to pray and ask God for His guidance upon our lives. But again, the Great Commission is not an option. Wherever you are, it is God's mandate for you. In your family, in your workplace, in your community, in the church. The Great Commission is God's first concern. Amen. Praise the Lord. Alam niyo po, we have witnessed in the past weeks, iba-ibang uri ng pagsamba. So, sa Vietnam, yung pinunta namin church, kasama ko na Sister Irene, hindi namin akalain na may church pala doon. Kasi sa palengke siya, pumasok kami sa parang iskinita. Siguro kung yun ang church natin, sabihin niyo, ang ganda ng lugar natin. Kasi yung lugar nila hindi ganun kaganda. Yung dinadaanan is madilim na, ano ba tsura nun? Actually, wala. Hindi mo isipin na may church because tago yung mga church nila. But you know, we have felt the genuineness of the people in Vietnam. That church na pinasok namin, maliit lang siya, pero yung presence ni Lord ay nandoon. Pagpasok, ang church nila, madilim yung dadaanan, pero ang liwanag ng loob ng church. Kasi sobrang lamig din, kasi pinaganda nila yung church nila. And they have wonderful worship and great testimony. And yung pastor talaga naghamon after I preach about the Great Commission and the vision of the church. Nagamon sila and they responded. Amen. So, tayo pala ay napakapalad. Amen. Hello, mapalad po tayo. Alam niyo po, yung second namin pinuntahan na Church of Vietnam, ang putik na dinaanan namin, at saka kung bukid, ang bagong po, mas bukid yun. Pero yung church, wala rin aircon, sobrang init. Nasaan pa doon si Minister Liu. So, hindi namin nakala na doon siya maasan sa isang maliit na church. So, pero yung worship nila, inabot po ng 40 minutes. Alam po, wala silang tigil. Kaya natuwa rin kami, sabi nga nung student namin na Vietnamese na nandoon, I think this church has a real heart for God. Sabi niya gano'n. Kasi yung mga kinanta po nila is Vietnamese din, so hindi namin alam. Pero yung worship nila is really coming from their heart. Makikita mo talaga na kahit maliit lang kami, kahit dito kami sa sulok ng bukid, katabi ng sementeryo, we are here, we worship God. Pero tayo, siguro, kakayanin din natin yun. Amen? Hello? Hello? Kaya niyo po ba mag-devote ng one whole Sunday for God? Or after 2 hours, uwi na tayo, tutulog na ako. Kasi pagod na ako. Pero pag inopen po ng Panginoon ang mga gawain, hopefully, makasama po namin kayo. Amen. Praise the Lord. Meron ako nilagay dyan na wala dyan. Ayun. Yan, strong family, strong church. So, sinabi po namin sa retreat, sana ipapatuloy niyo po yung family altar. Once a week, 15 minutes. Engage your children to prayer and Bible reading. And then, yung family visits every week. Magsisimula po ngayong Wednesday kina Pastor Lito. Sasabihin niya po yung time kung anong oras po kayo pwedeng pumunta doon. Mag-akay po kayo ng dadalo doon. Pwede po po, Pastor, no? Tapos, kung kayo po ay willing, sa next naman yung bahay niyo po yung pupuntahan. Amen. Hello? Hello? Amen. So, praise the Lord. Tayo may tumayo at tayo umawit sa Panginoon. Dear Lord, thank you. Lahat na siguro ng sermon ay aming narinig. We pray, Lord, that this time we can have the sense of urgency to say yes to your calling. Panginoon, kami manustog malakas. Kami po ay biniyayaan mo po ng kakayanan. We have great power. We have great authority that comes from you. The same authority you've had is still upon us today. So Father God, alisin niyo po sa amin ang panlulumo. And aming sinasaway in the name of Jesus, the spirit of complacency, anumang uri ng spirito na nasasabi na di namin kayang tumayo at magpahayag para sa iyo.
We pray, Lord, that this church will be ignited with the power of the Holy Spirit from on high. We pray we will not be muted Christians. We will speak of your kindness to our classmates. We will speak of your goodness to our neighbors. We will preach about you wherever we go. And we shall have power, O Lord, from on high. Inaalay namin sa iyo, Panginoon, ang aming buhay. Tataas ka namin, Panginoon, sa lahat ng panahon. Hallelujah. We give you praise, Lord. As we rededicate our lives to you today, individually, lumalapit po kami, Lord. Amen.
buhay sa iyo ay nangangailangan ng buhay na ganap at kasaya-siya. The things that we are seeking after the world, you have already given to us as your children. And we thank you, Lord, for picking us up as servants. Thank you, God, for partnering, making us co-partners in your word. Hallelujah. If you are led to be prayed in front as a gesture of recommitment sa Panginoon, lapit po kayo sa unahan. Sama-sama po tayo humingi at dumulog sa Panginoon. Bigyan tayo ng Panginoon ng panibagong sigla, panibagong lakas na i-dedicate natin ang ating sarili sa Kanya. Hallelujah. Dear Lord, who are we that you are mindful of us? Oh Lord, the angels worship you in heaven, but you still want us to go before you to worship your name. We pray, Lord, for this church. We pray for the children of the church. Especially, Lord, ng mga bata na mga magulang na hindi pa nakakilala sa iyo. Gamitin mo po kami sa kanilang buhay. Raise them up as God-fearers, as followers of you and your word. Tinagas din namin ang mga young people. They may always choose the life that is serving you above and any other distractions of the world. Magpagamit sila ng buhay sa iyo. Bigay ang kanilang talento at panahon sa iyo. Hallelujah. Well, if you are young professionals in the workplace, use them mightily. Let them bear much fruit in season, and let this season be the time of harvest. We pray, Lord, for the parents, nanay at tatay. Lord, alisin niyo po ang mga hidwaan, O Diyos. Pagalingin ang mga relationships ng mga magulang sa kanilang mga anak. We pray for submission among children. We pray for humility to you among parents. We pray, Lord, you will lead the families. Di po namin kaya papalaki sa aming mga anak. Di po namin kaya, Lord, our daily sustenance, but you are our El Shaddai. You are our giver. You are our healer. We thank you, Jesus, for your daily provision sa aming pamilya. Lahat po ng pamilya, Lord, na naririto sa simbang ito ay sa iyo. Mula po sa araw na to, we declare that you are the manager of each household, and the work of the enemy shall prevail in every house, O Lord. Ano pang ginagawa ng kaaway na panggugulo sa mga relationships, sa anumang mga activities ng aming young people, have no authority over them in Jesus' name. We declare, Lord, that this, O Lord, are households of faith. Tinutulog namin in our own little way, in our own little restart, O Lord. You will ignite our faith and give us wisdom. Grow us in maturity, in knowledge of you. Bigyan kami, Lord, ng maraming bungang espiritual. Tulungan mo kami, Panginoon, maranasan namin, O Lord, ang iyong pagsama sa aming buhay. Sa aming muling pagbabalik sa iyo, kami po lahat ay nanunumbalik sa iyo, Lord God. At muli po namin sinasabi, hindi po kami marapat maglingkod sa iyo. Some of us may feel underqualified. Some of us may even feel overqualified to serve you. But none, O Lord, is overqualified to serve you, Lord. Because, Lord, you deserve all of our worship. You deserve the best of our time. You deserve the best of our lives. And Lord, today, salamat po, Lord, sa aming mga kapatiran na muli po lumapit sa iyo. Lord, wala pong exemption sa aming lahat sapagkat araw-araw po kami nagkakamali. At araw-araw po kami nangingina. Even our faith we cannot share to people. Oh Lord God, sometimes would want to surrender. But Lord, there's no turning back, Panginoon. Salamat po that as we follow you, Lord, there's no turning back. And
reminded daily, not just every Sunday. May we live a life of righteousness. May we have the rope of righteousness at the end of our life.